Sinasabi nila na ang kaluluwa ng tao ay may mga lihim na sandali na maging sa kanya ay hindi nakikita. Mga sandali kung kailan ang isang bagay sa loob ay nagigising ng walang babala, tulad ng isang spark na nakakakilala sa apoy na lumikha sa kanya. Kung narito ka, hindi ito aksidente. Narito ka dahil isang bahagi ng iyong sarili ay nagsimulang alalahanin. At ang alaala na iyon ay mapanganib para sa ego, ngunit banal para sa espiritu. Dahil tanging ang kaluluwang nakaranas na ng sapat na madidilim na gabi ang makakarinig sa tinig na tumatawag mula sa katahimikan. Ang video na ito ay hindi para aliwin ang isip. Isang pintuan na bukas lamang kapag ang uhaw sa katotohanan ay mas malakas kaysa sa takot na mawala ang lahat. Isulat sa mga komento ang aking kaluluwa ay naalala, isang paraan upang ipahayag na handa ka ng makinig, hindi sa mga tainga kundi sa puso. Paunang mensahe na hipnotiko. Kapag handa na ang kaluluwa, tumitigil ang universo sa pagsasalita gamit ang mga salita at nagsisimulang magsalita sa katahimikan. Sabi ni Guru Rumi, ang banal na pag-ibig ay hindi natututuhan. Ito ay naaalala lamang dahil ang landas ng Sufi ay hindi tungkol sa pagkuha ng kaalaman, kundi sa pagkalimot sa lahat ng hindi mo tunay na sarili. Kaya, ang huling paggising ay hindi dumarating bilang biglaang kaliwanagan, kundi bilang pagbabalik loob. Ito ang pagbagsak ng lahat ng mga maskara, isa-isa, hanggang ang matitira ay kung ano ang palaging naroroon. Ilan na bang beses mong hinanap ang mga sagot sa labas, pinapagod ang isip, nagmakaawa ng kahulugan. Lahat iyon ay bahagi ng paglalakbay. Ang kalituhan ay ang ulap na nagpoprotekta sa santuwaryo hanggang handa ka ng pumasok. At ngayon na narito ka, nangangahulugan ito na nagsisimula ng maglaho ang ulap. Itinuturo ng Sufismo na may tatlong belo na naghihiwalay sa tao mula sa Diyos. Ang sarili, ang isip, at ang pagnanasa. Hanggat nakikilala ka sa alinman sa mga ito, makakakita ka lamang ng mga pira-piraso. Ngunit kapag sinunog ng apoy ng panloob na pag-ibig ang mga belo na iyon, ang lumilitaw ay hindi isang bagong pagkakakilanlan, kundi ang paglusaw ng sarili sa kabuuan. Tinatawag ito ni Rumi na ang mamatay bago mamatay. At ang mamatay na ito ay hindi pisikal. Ito ang wakas ng maling sentro na naniniwalang kaya nitong kontrolin, pumili at magmay-ari. Ito ang kapanganakan ng tunay na tahimik at malawak na sarili, kung saan wala ng ako at ikaw, kundi isa lamang. Isipin mo sandali na ang lahat ng pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili ay isang panaginip sa loob ng panaginip na ang iyong personal na kwento, mga tagumpay, mga kasalanan at mga takot ay hindi higit sa kasuotan na ginamit ng kaluluwa upang matutong lumakad sa lupa. Ano ang matitira kung ibabagsak mo na lahat iyon ngayon? Ang matitira ay kung ano ang tinatawag ng mga Sufi na fana, ang pagkaubos ng sarili sa presensya. Ito ang sandali kung saan hindi ka na nananalangin para humanap, kundi nagiging panalangin ka mismo. Hindi ka na nagmumuni-muni upang maabot ang Diyos, kundi natutuklasan mo na siya ay palaging humihinga sa loob mo. Bawat pagdurusa na iyong naranasan ay hindi parusa. Ito ay isang paanyaya. Sabi ni Rumi, ang sugat ang lugar kung saan pumapasok ang liwanag sa iyo. Kapag ang sakit ay naging hindi matiis, sumusuko ang kaluluwa. At sa pagsuko na iyon, natagpuan nito ang kalayaan. Dahil walang kalayaan ng walang pagsuko, ni pag-ibig ng walang kawalan. Ang sumusubok magmahal ng hindi nagbubukas ng sarili ay umiibig ng may kondisyon, ngunit kapag naging wala ka, pinupuno ka ng pag-ibig ng kabuuan. Iyan ang lihim ng Sufismo, gawing isang walang laman na kalisang puso upang ang banal na alak ay maibuhos dito. Tumingin sa loob mo, damhin ang espasyong iyon na bumubukas sa dibdib kapag tumigil ka sa paglaban. Ang espasyong iyon ay hindi kalungkutan. Ito ay pagpapalawak. Ito ang unang sintomas ng paggising. Marami ang nagkakamali at inisip ito bilang kalungkutan, ngunit sa katotohanan, ito ay kamatayan ng ingay. At sa katahimikan na iyon, nagsisimula kang marinig ang bago. Hindi isang panlabas na tinig, kundi isang panginginig, isang tawag. Ito ang alaala ng iyong pinagmulan. Matagal ka nang natutulog, nananaginip na ikaw ay isang tao.
at ngayon nagsisimula nang mabasag ang panaginip. Nang makatagpo ni Rumi ang kanyang guro na si Shams ng Tabriz, nag-collapse ang kanyang isip. Lahat ng alam niya ay nawala. Lahat ng pinaniniwalaan niya ay naglaho. Dahil ang liwanag ay hindi pumapasok kung saan ang kaalamang pantao ang namumuno. Pumapasok ito kung saan ang puso ay sumusuko ng walang kondisyon. Ipinakita ni Shams kay Rumi na ang tunay na pag-ibig ay wala sa mga libro kundi sa pagkawala ng mambabasa. Mula noon hindi na nagsalita si Rumi bilang isang tao, nagsalita siya bilang alingawngaw ng Diyos. At ikaw, kahit hindi mo ito maalala, ay may parehong apoy na nakatago sa ilalim ng mga patong ng takot, paghusga at pagnanasa. Ang Sufismo ay ang sining ng dahan-dahang pagsunog sa lahat ng hindi mo tunay na sarili, kaya masakit ito. Dahil ang apoy ng banal na pag-ibig ay hindi winawasak ang totoo, tinatanggal lamang nito ang peke. Marami ang tumatakas kapag nagsimulang umapoy ang apoy. Iniisip na ito na ang wakas, ngunit ang iilang nananatili ay natutuklasan na hindi iyon ang wakas, ito ang simula ng katotohanan. Handa ka bang manatili habang nag-aapoy? Handa ka bang hindi tumakbo kapag sumisigaw ang ego na siya ay namamatay? Kung sagot mo ay oo, handa na ang iyong kaluluwa para sa huling paggising. Ang sayaw ng mga derbitse ay hindi simpleng seremonya. Ito ay metapora ng kosmos na umiikot sa paligid ng nakatagong sentro. Bawat pag-ikot ay kumakatawan sa paglalakbay ng kaluluwa sa paligid ng banal na araw. Ang pag-ikot ay pagsuko sa galaw ng pag-iral. Ang umiikot na walang sentro ay naliligaw, ngunit ang umiikot na may alaala sa puso ay nagiging isa sa kabuuan. Kapag nakita mong umiikot ang isang derbitse, nakikita mo ang kaluluwa na bumabalik sa tahanan. Matatapang ka bang umikot din ng walang takot na mawalan ng kontrol? Ang pag-ibig ng Sufi ay hindi makatao. Ito ay isang tahimik na agos na dumadaloy sa iyo kapag tumigil ka sa paglaban. Wala itong anyo, inaasahan o hangganan, sabi ni Rumi. Lampas sa mabuti at masama ay may isang parang. Doon tayo magkikita. Ang parang na iyon ay dalisay na kamalayan at makakapasok ka lamang kapag tumigil ka sa pakikipaglaban upang maging tama. Kapag naunawaan mo na ang katotohanan ay hindi pag-aari ng sinuman dahil ito ay pag-aari ng lahat. Ang pag-unawang iyon ang bumubukas ng portal at ang portal na iyon ay hindi tinatawid ng mga hakbang kundi ng pagsuko. Marami ang naghahanap ng mga palatandaan ng paggising, mga sinkronisidad, bisyon, damdamin. Ngunit ang tunay na tanda ng paggising ay hindi kung ano ang nangyayari sa labas, kundi ang panloob na kapayapaan na lumilitaw kapag hindi mo na kailangan ang anumang bagay upang maramdaman ang kabuuan. Ang kapayapaang iyon ay hindi kawalang interes, ito ay hinog na pag-ibig. Pag-ibig na hindi na nakasalalay sa iba upang umiiral. Kapag narating mo iyon, ang buong universo ay nagiging salamin mo at nakikita mo ang Diyos sa lahat ng bagay, sa tawa, sa pag-iyak, sa pagkakamali, at sa himala. Kung naramdaman mo na ang mundong ito ay masyadong maliit, na ang mga salita ay hindi na sapat, na ang paghahanap ay nakakapagod, ito ay dahil natutunan na ng iyong kaluluwa ang lahat ng maaari nitong matutunan dito. Ngayon, nais lamang nitong alalahanin, huwag kang lumaban, huwag muling matulog. Ang ginagawa sa iyo ngayon ay hindi isang bagong ikaw. Ito ang walang hanggang ikaw na palaging naroon. Hayaan mo itong lumitaw, huminga, isara ang mga mata, at damhin. Ang katahimikan ay hindi walang laman. Ito ay puno ng iyo. At ngayon tinatanong kita, handa ka na bang itigil ang paghahanap at magsimulang maging? Handa ka na bang payagan ang liwanag na palaging naghihintay sa iyo na sa wakas ay matagpuan ka? Handa ka na bang pakawalan ang mundo at pumasok sa panloob na hardin kung saan patuloy na umaawit si Rumi? Kung saan bawat talulot ay marahang inuulit ang iyong tunay na pangalan. Dahil ang susunod na mangyayari mula sa puntong ito ay hindi katapusan. Ito ay isang tawag, isang paalala na nagsisimula pa lamang ang paglalakbay at na ang mga salitang hindi mo pa naririnig ay yaong hinihintay ng iyong kaluluwa mula pa bago ka ipinanganak. Handa ka bang pakinggan ang tanging katahimikan lamang ang maaaring magbunyag? May isang lugar sa loob ng dibdib kung saan sumusuko ang lohika,
at natitira lamang ang isang tahimik na tanong na gumagana bilang karayom. Ano ang gagawin mo kung alam mong wala ka nang dapat ipagtanggol? Ang lugar na iyon ay isang pintuan na hindi nabubuksan sa pamamagitan ng pag-iisip o mabubuting gawi. Bubukas ito kapag ang pagod sa pagpapanggap ay naging mas malakas kaysa sa takot sa pagbabago. Marami ang naghahanap ng mga shortcut, mga gawain, guro o mga formula. Ang sufismo ay sumasagot sa isang paanyaya lamang. Bumalik sa iyong sentro hanggang ang sentro ay magsanib sa walang hanggan. Hindi kita hinihiling na maniwala sa mga salita. Hinihiling ko na maramdaman mo ang katotohanan na umaangat mula sa katawan kapag inalis ang mga lumang kwento. Kung ang iyong kaluluwa ay nagsimulang alalahanin, mapapansin mo na ang mga katiyakan ay nagiging magaang at ang mga tanong ay nagiging mabigat. Sa bigat na iyon ang pinagmumulan ng malalim na kamalayan, hindi bilang isang intelektual na tuklas, kundi bilang presensya na nananahan sa iyo at nagbabago sa iyo nang hindi nag-aanunsyo. Damhin ngayon ang bigat ng iyong paghinga. Kung gagawin mo itong kasama sa halip na marinig lamang, may nagbabago. Ang sufismo ay nagsasanay ng atensyon tulad ng isang artisan, hindi upang makalikom ng ebidensya, kundi upang alisin ang ingay sa silid kung saan hindi makapasok ang pag-ibig. Ang pagsasanay ay hindi kasangkapan upang makuha ang mga bagay, kundi kilos ng pagtigil sa pagsusuot ng baluti. Itinuro ni Rumi na ang kaluluwa ay nakikilala sa paraan ng pagtugon nito sa katahimikan. Kung tumakas, may takot pa rin. Kung nanatili, ito ay nagsasanib sa walang hanggan. Huwag humanap ng mga horizontal na himala. Hanapin ang panloob na ekwasyon na nagpapalinaw sa iyo. Dahil ang kalinawan ay hindi kahinaan. Ito ay liwanag na dumadaan nang hindi tumatama sa mga depensa. Ang unang pagbasag na mararanasan mo ay hindi kapansin-pansin. Ito ay isang banayad na kawalang interes sa opinyon ng iba. Ang kawalang interes na ito ay hindi kayabangan. Ito ay ginhawa. Kapag ang iyong panloob na larangan ay hindi na nakadepende sa papuri, ang enerhiya ay malayang kumikilos patungo sa esensya. Marami ang naniniwala na ang paglayo ay nangangahulugang pagiging malamig. Sabi ng mga Sufi, ang paglayo ay pagbukas ng espasyo para sa pag-ibig na hindi humihingi ng kabayaran. Isipin ang isang yakap na walang hinihinging kapalit. Iyon ang nililikha ng landas, isang kakayahang hindi nakikilala sa pangangailangan at sa gayon unti-unti ang iyong mga desisyon ay nagmumula sa mas totoong pintig ng loob kaysa anumang panlabas na kalkulasyon. Ang ikalawang pagbasag ay nagaganap sa alaala ng katawan. Ang mga lumang reaksyon ay nagiging malinaw at hindi ka na nito kinokontrol. Dati, isang salita ay maaaring magpaapoy sa iyo. Ngayon, ang parehong salita ay paalala lamang ng isang bagay na nararapat sa habag, hindi reaksyon. Ang pagbabagong ito ay hindi automatiko. Resulta ito ng patuloy na pagtutok sa mga namamanang pattern, mga dinakikitang dinamika na nagprograma sa iyo upang mabuhay, ngunit ngayon ay naglilimita sa iyo. Ang pagtatrabaho sa mga ito ay parang pagbubunot ng mga buhol sa isang lumang habi. Nangangailangan ito ng pasensya at katumpakan. Huwag magmadali na burahin ang kwento. Imbitahin itong magsalita at pagkatapos ay obserbahan itong mawala tulad ng tinta sa tubig. Dito, kung saan tumitigil ang kwento sa pagpapanatili ng sentro, ang kaluluwa ay muling nakakakuha ng kanyang espasyo. Gumagamit si Rumi ng mga metapora dahil ang literal na isip ay naguguluhan sa mga anyo. Kapag sinabi niya, ang rosas ay sumisigaw sa loob, hindi siya nagsasalita tungkol sa botanika. Siya ay nagsasalita tungkol sa pananabik na bumubukas sa katawan ng nagigising. Matutong basahin ang mga panloob na metapora. Ang isang paulit-ulit na panaginip ay aral na hindi pa naisalin. Ang isang pagkawala na bumibiyak sa iyo ay pintuan na hindi mo pinangahas na tawirin. Huwag subukang unawain ang lahat gamit ang ulo. Gawin ang iyong mga damdamin na bukas na tanong, mga tanong na hindi naghahanap ng agarang sagot, kundi nagsisilbing bukal na nagpapalalim sa pakikinig. Binabago nito ang kalikasan ng iyong paghahanap. Mula sa tahanan, nagiging pagmumuni-muni. Ang pagsasanay ng pagmumuni-muni sa Sufi ay hindi nakabase sa sopistikadong teknika, kundi sa mapagpakumbabang pagtitiyaga.
Isang sandali ng tunay na atensyon ay higit pa sa 100 ritual na walang presensya. Huwag paghaluin ang dami sa kalidad. Sa tradisyon ng Sufi, mas pinapahalagahan ang maliliit na gawaing inuulit ng may debosyon dahil ang ugali ay nagbabago sa estruktura ng neuron patungo sa pagiging bukas sa pag-ibig. Ang pagbabagong iyon ay mabagal at patas. Hindi ito nangangako ng palabas. Nangangako ito ng panloob na bigat. At kapag ang kaluluwa ay naging mabigat sa presensya ng banal, hindi na nito kailangan ng panlabas na stimulasyon upang maramdaman ang buhay. Kapag humina ang sarili, lumilitaw ang kalinawan na hindi naghahanap ng paliwanag. Dito mo matutuklasan ang isang kamangha-manghang bagay. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng mga tagapagtanggol. Dati ipinagtatanggol mo ang mga paniniwala tulad ng isang tao na nagpoprotekta ng isang bayan. Pagkatapos, mauunawaan mo na ang mga paniniwala ay mga mapa, hindi ang teritoryo. Ang kababaang loob na lumilitaw ay hindi pagkatalo. Ito ay estratehiya ng pagbubukas. Tatawagin ito ni Rumi bilang kabaliwan ng mga umiibig. Gumagawa ito ng mga bagay na hindi kayang panindigan ng rason dahil sumusunod ito sa ibang utos. Huwag kang matakot kung magsisimula kang gumawa ng mga pagpili na hindi naaayon sa iyong mga lumang kwento. Iyon ay ang kaluluwa na hinahabi ang ibang buhay. Ang komunidad Sufi, mga guro, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ay gumagana bilang salamin na nagpapasigla sa katapatan. Ngunit mag-ingat, ang pagiging bahagi nito ay hindi ang pag-uulit lamang, kundi ang pagkakaroon ng resonance. Huwag manatili sa lugar kung saan sinasabi lamang sa iyo ang gusto mong marinig. Ang tunay na guro ay ang nagpapagising sa iyong panloob na responsibilidad nang hindi nagiging sanhi ng pagiging dependent. Natagpuan ni Rumi kay Shams hindi ang komportabling tama, kundi isang kawing na nagwasak sa kanyang sentro upang may mas dakilang manahan dito. Humanap ng mga relasyon na nagpapalago sa iyo, hindi nagpapaliit. Ang mature na dinamika ay ang nagpapalabas ng iyong katotohanan kahit masakit. Sa paglalakbay, may mga pagsubok na hindi parusa, kundi mga pag-aayos ng tono. Ang isang pagkawala ay maaaring magtanggal ng mga bulag na punto at buksan. Ang mga natutulog na pandama, huwag ipakahulugan ang sakit bilang negatibong seleksyon. Ipakahulugan ito bilang pagpuputol na nagbibigay ng espasyo para sa ibang uri ng pamumulaklak. Maraming tao ang nagsasabi na pagkatapos ng pagkawala, lumilitaw ang isang mas malinaw na panloob na tinig. Hindi ito mahiwaga. Resulta ito ng pagbawas ng emosyonal na ingay. Kapag mas kaunti ang kailangan panindigan ng isip, ang esensya ang pumupuno sa puwang. At ang nagaganap pagkatapos ay ang mga kilos ay mas naaayon sa unit na iyong tinitirhan. Ang wika ng Sufi ay hindi iwas sa paradox, bagkus niyayakap ito. Halimbawa, sa parehong oras na nagiging ikaw, sa parehong oras ay mas ganap kang lumilitaw sa mundo. Ang tila kontradiksyon na iyon ang susi. Kapag nawala ang mga depensa, lumilitaw ang presensya na kumikilos ng mas epektibo. Huwag paghaluin ang paglayo sa kawalang interes. Ang paglayo ng Sufi ay buong pakikilahok, walang pagkaadik sa resulta. Ang pakikilahok na iyon ang tunay na etika ng puso, kumilos ng ayon sa panloob na resonance. At kapag ang aksyon ay nagmumula sa resonance na iyon, ang mundo ay tumutugon ng mahinahon. Ang musika, tula at galaw ay direktang pintuan sa karanasan ng Sufi dahil hindi ito dumadaan sa intelektual na censorship. Gumamit si Rumi ng tula upang pukawin ang isang bitak sa lohika na magpapahintulot sa pagpasok ng ekstasis. Ang pakikinig sa isang tunay na tula ay parang pagtanggap ng susi na bumubukas sa isang sulok ng kaluluwa na hindi mo pa kilala. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng simpleng kagandahan. Isang melodiya ay maaaring magtanggal ng mga dogma at lumikha ng daan patungo sa habag. Pahintulutan ang iyong sarili na dalhin ng estetika nang hindi hinuhusgahan kung bakit ka ito tinatandaan. Kadalasan dito nagsisimula ang tunay na gawain. Huwag paghaluin ang pagsasanay sa pagiging perpekto. Pinapahalagahan ng Sufismo ang patuloy na intensyon higit sa walang kupas na pagpapatupad. Kung mabigo ka, obserbahan. Kung mawalan ka ng pag-asa, huminga. Ang habag na yon sa iyong sarili ang tunay na gasolina ng landas.
Itinuro ni Rumi na ang umiibig sa umiibig, hindi sa minamahal, ay hindi nabibiktima ng bitag ng espiritual na kayabangan. Linangin ang aktibong kababaang loob, hindi upang maramdaman na ikaw ay maliit, kundi upang mapanatili ang pagbubukas na nagpapahintulot sa pagdaan ng biyaya. Ang biyaya ay hindi gantimpala. Ito ang frequency na nakatutugma kapag huminto ang puso sa panghihimasok. Magkakaroon ng mga sandali kung kailan ang iyong pag-unawa ay naghahati sa dalawa. Isang isip na nais mag-analisa at isang puso na humihiling ng pagsuko. Matutong huwag ilagay ang isa laban sa isa pa na parang sila ay kaaway. Bawat isa ay may tungkulin. Isip ang nagsasalin, puso ang lumalagpas. Ang integrasyon ay hindi ang pagsupil sa rason, kundi ang kakayahang gamitin ito bilang kasangkapan na nakasunod sa mas dakilang karunungan. Pinapaalala tayo ni Rumi sa kanyang praktikal na kasimplehan na ang tunay na pananampalataya ay hindi pinapawi ang talino, kundi pinapakinis ito. Kaya sa Sufismo, ang paghahanap ay hindi walang rason. Ito ay agham ng kaluluwa. Ang paglayo ay hindi pagtalikod sa mundo. Ito ay pagkilala sa kung ano ang totoo. Mula sa bintanang ito, ang pakikilahok ay nagiging mas bukas at mapagbigay. Kumilos ng hindi naghihintay ng kapalit at paradoksal, ang kapalit ay darating sa mga hindi inaasahang paraan. Ang tunay na kagandahang loob ay karanasan ng enerhiya. Ang nagbibigay mula sa kakulangan ay nauubos. Ang nagbibigay mula sa panloob na kasaganaan ay lumalawak. Obserbahan ang iyong motibo kapag tumutulong. Kung naghahanap ka ng pagkilala, ang iyong aksyon ay nakadena. Kung nagbibigay ka para sa simpleng kasiyahan ng pagbibigay, nagiging malaya ka. Sa landas, lilitaw ang isang matinding tanong. Sino ang nais magising? Itanong ito ng walang takot. Hindi ito ehersisyo ng ego. Ito ay pagsisiyasat na nagpapalabo sa limitadong pananaw. Sa pagtangkilik ng tanong na iyon bilang salamin, makikita mo ang mga lumang mukha at pagbagsak ng mga maskara. Huwag humanap ng tiyak na sagot. Hanapin ang katapatan. Ang katapatan sa sarili, ang unang kilos ng sagradong revolusyon. Kapag nakatuon ka sa panloob na katotohanan, nireorganisa ng buhay ang mga piraso nito upang huminga ng mas maluwag ang iyong puso. Ang paradox ng pag-ibig ng Sufi ay na ang pagsasanay nito ay nagpapalakas ng pagdurusa at sabay na nagbabago nito. Huwag matakot sa katotohanan ito. Ang apoy ay hindi lason. Ito ay paglilinis. Kung tatakbo ka mula sa apoy, mananatili ka sa mga labi na sumasagisag sa seguridad, madaling relasyon, gawa-gawang katiyakan at predictable na kanlungan. Ang tumatanggap sa apoy, kahit nasusunog, ay natutuklasan na hindi siya nauubos. Siya ay nagbabago. Ipinapahayag ito ni Rumi sa simpleng mga larawan dahil ang lalim ay hindi nangangailangan ng komplikasyon upang maging epektibo. Pahintulutan ang tindi nito na dumaloy sa iyo tulad ng isang ilog na nagpapakinis ng mga bato. Kapag lumalawak ang kamalayan, natural na nagbabago ang mga prioridad. Ang dati mong itinuturing na mahalaga ay nawawala ang pang-akit at ang dati mong itinuturing na maliit ay nagkakaroon ng bigat. Hindi ito estratehiya sa moralidad. Ito ay enerhetikong pag-aayos. Obserbahan ang iyong mga kamakailang pagpili. Saan napupunta ang iyong oras, atensyon at pera. Ang mga desisyong iyon ay parang thermometer ng iyong antas ng paggising. Ang pag-aayos nito ay hindi nangangahulugang magsasakripisyo ng masakit. Ito ay pagsasaayos ng mga mapagkukunan ayon sa tunay na nagpapalusog sa iyo. Ang pagsasaayos na ito ay lumilikha ng buhay na tumutugma at umaakit ng pagkakaisa. Ang landas ng Sufi ay hindi nangangako ng huling destinasyon na nagsasabing tapos na, kundi patuloy na pagbubukas. Kaya't walang ganap na pagdating, kundi sunod-sunod na paglalim. Bawat yugto ay nagbubunyag ng bagong layer na dati hindi mo napapansin. Ang estrukturang ito ang nagpapatagal sa proseso at sa parehong oras, nagdudulot ng malalim na pakiramdam ng pagtanggap. Laging may bagong matutuklasan sa parehong bato. Ipinagdiriwang ni Rumi ang tuloy-tuloy na proseso dahil ang kaluluwa ay nagmamahal matuto mula sa sarili nito.
Tanggapin na ang paglalakbay ay isang paaralan na walang diploma at ang pinakamahalagang aral ay ang kakayahang muling mamangha. Magsanay ng mapagmahal na atensyon sa pang-araw-araw. Isang mainit na isang pag-uusap ang basurang iyong nililinis. Ang maliliit na gawaing ito na isinasagawa ng may presensya ay susi sa pagbabago. Huwag maliitin ang liturhiya ng simpleng bagay. Dito nagkakaroon ng disiplina ang puso. Itinuro ni Rumi gamit ang pang-araw-araw na kwento dahil ang tunay na pagbabago ay hindi palabas kundi panloob at paulit-ulit. Kung palalakasin mo ang mapagkumbabang ritual ng may intensyon, ang kaluluwa ay lalakas ng hindi nangangailangan ng malalaking anunsyo. Ang tahimik na lakas na iyon ang susuporta sa iyo kapag dumarating ang mga panloob na bagyo. Damhin ngayon kung paano tumutunog ang mga salitang ito sa iyong kalooban. Nagdudulot sila ng pagtanggi, kuryosidad o kapayapaan. Ang reaksyong iyon ay isang mapa. Huwag itong unahing ipakahulugan. Obserbahan ito bilang senyales. Ang pagmamasid ng walang paghuhusga ay nagbubukas ng bintana kung saan makakapasok ang biyaya. Kung may tumutugon sa iyo ng apoy, huwag mo itong apulahin. Gabayan ito ng may atensyon at gawing gasolina. Kung may tumutugon ng lamig, huwag hatulan. Tanungin kung ano ang kailangan upang magising. Ang panloob na dialogong ito ang pinakasubersibo at pinakagamot na pagsasanay na makikilala mo. May bahagi ng landas kung saan hindi na sapat ang mga salita, subalit ang tamang salita ay kumikilos bilang leverage. Sa bahaging ito, inaanyayahan kitang obserbahan kung paano inilalaan ng iyong atensyon ang mundo. Palabas, sa ingay, sa paghahanap ng pag-apruba o papasok sa pagsuko. Huwag paghaluin ang tindi sa lalim. Maraming buhay ang puno ng tindi, ngunit walang sentro. Itinuturo ng sufismo na baguhin ang proporsyong iyon. Mas kaunting drama, mas maraming sentro. Obserbahan kung paano naglalarawan ang iyong katawan ng pangangailangang makakuha ng sagot. Ang pangangailangang iyon ay sintomas, hindi lunas. Kapag ang pangangailangan ay nagiging aktibong pasensya, ang panloob na kompas ay nakahanay sa mas pinong pinagmulan kaysa anumang label. Dito hindi kita hinihiling ng dagdag na pagsusumikap. Iniaalok ko ang isang pagsasaayos, tigilan ang paghabol sa resulta at magsimulang makisabay sa frequency na nagdudulot ng resulta nang hindi pinipilit. Ang pagsasanay ay hindi dagdag na gawain sa listahan. Ito ay kalidad ng bawat paghinga sa bawat kilos. Gawin ang anumang bagay ng may buong presensya at makikita mo kung paano nagbabago ang lasa nito. Ang paghuhugas ng baso ay maaaring maging ritual. Ang pakikipag-usap sa kapitbahay ay maaaring maging inisasyon. Itinuro ito ni Rumi gamit ang simpleng mga larawan dahil ang katotohanan ay tumutugon sa praktikalidad. Hindi mo kailangan ng nakamamanghang austeridad upang umunlad. Kailangan mo ng panloob na pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay puwersa na umaakit ng pagkakataon at kaliwanagan. Kung habulin mo ang mga teknika, mananatili kang dependent. Kung palalakasin mo ang presensya, nagiging autonomous ka sa pakikipag-ugnay sa banal. Ito ang pagbabaliktad ng paradigma na hindi inaanunsyo. Ito ay isinasabuhay. Mas kaunting formula, mas higit na pagkakaugnay sa sandali. Sa sufismo, ang pakikinig ay hindi lang pakikinig. Ito ay pagtanggap. Kapag nakikinig ka sa ganitong paraan, ang mga tinig ng nakaraan ay humihina at ang tinig ng kasalukuyan ay lumalakas. Maraming gabay espiritual ang humihingi ng panlabas na paliwanag. Itinuturo ng landas ng Sufi ang panloob na diskernimento. Ang damdaming ito ba ay mula sa aking sugat o mula sa bukal? Magsanay ng pag-label ng walang paghuhusga. Ito ay takot. Ito ay pananabik. Ang label ay hindi hatol. Ito ay parola na nagtuturo kung saan ka dapat kumilos ng may lambing. Mula rito, ang pagpili ay humihinto sa pagiging automatikong reaksyon at nagiging sinadyang tugon. Ang kaibahan na iyon ay lumilikha ng panloob na autonomiya at binabago ang balangkas ng iyong buhay nang hindi ito napapansin ng mundo. Ang irony ng spiritual na paglago ay habang mas umuunlad ka, mas nagiging mapagpakumbaba ka. Hindi dahil binabawasan mo ang sarili, kundi dahil kinikilala mo kung gaano kalaking bahagi ng kamangmangan ang naging kapakipakinabang sa iyong pagkatuto.
Sabi ni Rumi, ang pantas ay hindi ang nakakaalam ng lahat, kundi ang nagiging maliit sa harap ng misteryo. Ang dating itinuturing mong maliit ay hindi pagkatalo kundi puwang para sa presensya. Kapag niyakap mo ang ganitong posisyon, ang malalaking pahayag ay nawawalan ng bigat at ang puso ay nagkakaroon ng tinig. Ang resulta ay hindi perpektong buhay, kundi mas malayang paghinga. Kayang panatilihin ang sakit at kaligayahan ng may parehong dangal. Iyan ang alkimya, ang pagbago ng bigat tungo sa pagbubukas. Kasama sa pagsasanay ng Sufi ang pakikipagtagpo sa paradoksikal. Ang magmahal ng hindi umaasa, kumilos ng hindi nag-aagaw, makilala ng hindi nagmamay-ari. Ang lohika na ito ay dumadaan sa pang-araw-araw na buhay sa praktikal na paraan. Halimbawa, ang magmahal sa minamahal ng hindi kailangan ng araw-araw na pag-apruba ay nagpapalakas sa kakayahang magmahal ng tapat. Ang pagkakabit ay nagpapabigat sa enerhiya. Ang paglayo ay nagpapalaya nito. Hindi ito tungkol sa lamig, kundi sa lawak. Tatawag dito ni Rumi na pagmamahal na hindi nagbubuklod, isang enerhiya na lumalawak at hindi humihingi. Kapag ang iyong pagmamahal ay may ganitong kalidad, nagbabago ang relasyon mo sa lahat. Trabaho, pamilya, sining, panloob na katahimikan. Isang tahimik na revolusyon na nagpapabawas sa iyong pagiging reaktibo at nagpapalakas ng iyong magnetismo. Ang katawan ay nakakaalala sa paraang hindi na iintindihan ng isip, kaya't sentral ang trabaho sa katawan. Maingat na paghinga, maliliit na galaw, mga tunog na pumapalo sa dibdib. Huwag hanapin ang malalaking ecstasis, hanapin ang pagkakaugnay ng puso. Ang pagkakaugnay na ito ay nag-aayos ng sistema ng nerbiyos at kaluluwa. Ginamit ni Rumi at ng mga Sufi ang musika at pag-ikot dahil kailangan ng katawan ng tulay patungo sa pinong enerhiya. Ngayon, maaari mong gamitin ang kanta, maingat na paglalakad o matagal na titig para sa parehong layunin. Simple, ngunit malalim. Ang pang-araw-araw ay naglalaman ng mga susi sa langit kung matututo kang gamitin ang mga ito. Ang mga namana na pattern ay gumagana bilang mga di nakikitang programa. Ang pagkilala sa mga ito ay isang gawa ng kalayaan. Huwag itanggi o parusahan. Liwanagin ang mga ito ng may kuryosidad. Kapag nagdadala ka ng liwanag sa isang pattern, humihina ang kapangyarihan nito. Marami ang naghihintay na ang isang guro ang ayusin ang kanilang kwento. Sa katotohanan, itinuturo ng guro ang kasangkapang pagmamasid. Hindi nangangako si Rumi na mawawala ang mga multo ng walang trabaho. Nangangako siya na kapag tiningnan ito ng may pagmamahal, mawawala ang kanilang tiraniya. Ang ganitong mapagpalitang pagmamasid ay parehong klinikal at maawain. Tumpak sa presisyon, maawain sa intensyon. Ang panloob na buhay ay may disiplina ng walang palabas, katahimikan paminsan-minsan, pagsusulat na nagtataboy ng mga tinig, pakikipag-ugnay sa kalikasan na nagbabalik ng ritmo. Huwag umasa sa dispersed intensity, umasa sa paulit-ulit na pagsasanay. Dito, ang pag-uulit ay hindi nakakabagot. Ito ang makina na pumupulis sa salamin ng kaluluwa. Nagsalita si Rumi tungkol sa mahahabang gabi ng pagmamahal dahil alam niya na ang patuloy na pasensya ay nagtatayo ng pananaw. Kung nais mong pabilisin, gawin ang higit sa simpleng gawain, hindi mas kaunti. Binabaliktad ng lohika na ito ang paniniwala na ang bago at maingay ay mas epektibo. Kadalasan ang maliit at tuloy-tuloy ang tunay na katalista. Ang identidad na iniisip mong pinoprotektahan ay gawa sa mga kwento at depensa. Kapag bumukas ka, matutuklasan mo na sa ilalim nito ay isang presensya na hindi nangangailangan ng depensa. Ang presensyang ito ay kumikilos ng epektibo, malinaw na desisyon, mapagmahal na hangganan, malikhaing paggawa ng walang self-sabotage. Hindi ang ego ay nawawala sa utos. Ito ay nakikibagay at nagiging instrumento na hindi nangingibabaw. Ang pagbabagong ito ay nararamdaman bilang malalim na ginhawa at pinalawak na kahulugan. Kapag humina ang ego, pinapalakas ng kaluluwa ang melodiya nito. Sa tradisyong Sufi, ang guro ay lumilitaw sa hindi inaasahang anyo, isang tao, isang pagbabasa, isang krisis. Panatilihin ang masunuring atensyon. Dumating ang aral kung handa kang tanggapin ito. Natagpuan ni Rumi ang mga guro na nagtanggal ng lead sa isip
upang ipakita ang ginto sa puso, hindi mga perpektong figura mula sa labas. Ang mahalaga ay ang kakayahang matuto kapag dumating ang pagkatuto. Ito ay nangangailangan ng kababaang loob at kaunting tapang sa loob. Sabihin ng oo sa katotohanan kahit masakit. Ang desisyong iyon ang tapang na nagbubukas ng mga susunod na pinto. Ang kolektibong pagsasanay ay maaaring pabilisin ang pagbabago dahil ang field ay lumalakas sa pinagsamang resonansiya. Gayunpaman, ang individual na presensya ay hindi maipapasa. Walang makapagpapagising sa iyo. Ang komunidad ay katalista, hindi kapalit. Hanapin ang mga grupo na nagsasagawa ng presensya at katapatan, hindi espiritual na kalakal. Ang kalidad ng bilog ay sinusukat sa kung gaano kanito pinipilit maging totoo. Pinahahalagahan ni Rumi ang kumpanya na nagtutulak sa panloob na kalinisan, hindi ang nagpapatibay sa ego. Ang pagiging malikhain ay direktang daan patungo sa misteryo. Sumulat, magpinta, sumayaw, improvisa, mga salita na lumalabas ng walang plano. Kapag pinapayagan mong maipahayag ang hindi kilala, naaabot mo ang mga bukal na hindi maabot ng rason. Si Rumi ay makata dahil nakikita niya ang buhay bilang daluyan ng mas dakilang bagay. Hindi mo kailangan maging profesional na artista. Kailangan mong lumikha bilang espiritual na pagsasanay. Ang tapat na paglikha ay nag-aalis ng perpeksyunismo at nagbubukas ng mga pintuan ng kahulugan na dati wala. Ang pagbubukas na iyon ay praktikal at mahalaga. Ang panloob na katahimikan ay hindi kawalan ng pag-iisip, kundi isang kalidad ng presensya na nagbabago kahit ang ingay. Ang maikling pagsasanay ng katahimikan sa buong araw ay mas mahalaga kaysa sa paminsang pag-urong kung walang integrasyon. Inuayos ng katahimikan ang pananaw at muling nirecalibrate ang mga prioridad. Pinapaalala sa atin ni Rumi na sa katahimikan, naririnig ang landas kung saan dumadaan ang tinig ng Diyos. Kapag pinagyayaman mo ang mga sandali ng katahimikan, magsisimula kang mapansin ang mga banayad na gabay ng panloob na karunungan. Ang etika ng puso ay pumapalit sa panlabas na moralidad. Kumilos mula sa resonansya sa loob sa halip na sa mga natutunang formula. Kasama rito ang pananagutan. Kapag kumikilos ka mula sa puso, nagiging mas eksakto ang pagkakaugnay. Hindi ito dahilan para sa kapabayaan, kundi paanyaya sa mas mataas na katumpakan. Nagiging tuwid ang buhay kapag nagkakatugma ang intensyon at aksyon. Hinahamon tayo ni Rumi na mamuhay ng may ganitong maingat at mapagmahal na eksaktong pagkilos, hindi para sa pagiging perpekto, kundi para sa katapatan sa kung ano ang tumitibok sa iyong sentro. Ang pagsisisi sa landas ng Sufi ay hindi mapanirang pagkakasala, kundi may kamalayang pagwawasto. Ang pagsisisi ay ang muling pagbuo sa maliliit na aksyon ng pinsalang nagawa, natututo na hindi ulitin. Pinapanumbalik ng pagsasanay na ito ang integridad at pinapayagan kang kumilos ng walang pabigat. Pinahahalagahan ni Rumi ang pagbabalik ng may kababaang loob higit sa pagdadalamhati ng walang pagwawasto. Kaya malakas ang kapangyarihan ng pagwawasto. Binabago nito ang pagkakasala sa pangako. Ang aktibong kababaang loob ay lumilikha ng uri ng pamumuno, ang pinuno na naglilingkod ng hindi naghahanap ng titulo. Sa iyong mga relasyon at proyekto, obserbahan kung ang impluensya mo ay nagmumula sa pangangailangang kontrolin o sa paglilingkod. Ang kaibahan ay malinaw. Ang paglilingkod ay nagpapalaya ng enerhiya sa iba. Ang kontrol ay sumisipsip nito. Nakatugon si Rumi sa dalas ng mapagmahal na paglilingkod. Ang kanyang impluensya ay hindi nangangailangan ng publisidad dahil ang kanyang buhay mismo ay sumusuporta sa katotohanang kanyang ipinapahayag. Praktikal ang pag-unawa sa landas. Palaging itanong, pinalalawak ba nito ang aking presensya o pinapaliit? Kung pinapaliit, suriin ang pinagmulan bago magpatuloy. Huwag agad talikuran ang mahirap. Maraming pagsubok ang nutrisyon para sa kamalayan, ngunit huwag manatili sa mga laro na sumisira sa iyong integridad. Ang pagkakaunawa ay parang kalamnan na pinapalakas sa tuloy-tuloy na paggamit at sa tapat na kumpanya. Sa yugtong ito ng paglalakbay, mapapansin mo na nais ng isip na pabilisin ang karanasan, hanapin ang nakikitang senyales, tiyak na resulta at konkretong ebidensya.
Ang kagyat na hangaring ito ay salamin ng iyong mga kondisyong nakagawi ang isip. Inaanyayahan ng sufismo na pumasok sa espasyo kung saan ang ebidensya ay damdamin, hindi lohika. Itinuturo ni Rumi na nararamdaman ng puso ang hindi kayang maunawaan ng isip. Ang bawat tibok ng puso ay nagiging kompas kung matututo kang makinig dito. Hindi ito komplikadong mistikong pagsasanay, kundi pagbabalik sa katutubong karunungan ng kaluluwa. Ang pakiramdam sa bawat sandali ng walang panlabas na inaasahan ay tahimik na gawa ng tapang na nagbubukas ng pinto sa mga realidad na dating tila hindi maaabot. Ang paradoksong matutuklasan mo ay kapag huminto ka sa paghahanap, lahat ay dumarating ng mas totoo at kumpleto at ang tila pagkawala ay nagiging pakinabang. Ang pakikipag-ugnay sa pang-araw-araw na kagandahan ay nagiging banal na ritual. Hindi kailangan ng paglalakbay sa mga kakaibang lugar o pag-iipon ng magagarbong karanasan. Ang bulaklak na nakikita mo, ang araw na tumatama sa iyong mukha, ang umaagos na tubig, lahat ay naglalaman ng dalas na nagpapaalala sa panloob na alaala. Itinuturo ni Rumi gamit ang simpleng larawan, ngunit bawat metapora ay isang portal. Ang rosas, ang alak, ang panloob na hardin. Kapag nagmamasid ka ng may atensyon, matutuklasan mo na ang iyong perception ay umaangkop sa harmonia na naroroon na sa loob mo. Ang harmonia na ito ay hindi nakadepende sa panlabas na kalagayan, kundi sa iyong kakayahang makaresonansiya sa kasalukuyan. Ang dating tila maliit o walang halaga ay nagiging katalista ng malalalim na panloob na pagbabago, at ang buhay ay nababalutan ng kaliwanagan na dati inatatago sa ilalim ng mga patong ng rutin. Radikal na nagbabago ang ugnayan mo sa sakit. Hindi na ito kaaway, kundi guro na nakatago sa anyo ng hamon. Bawat pisikal na kirot, bawat emosyonal na pagkadismaya, bawat paulit-ulit na pag-iisip ay nagiging palatandaan upang maunawaan ang mga energetiko at emosyonal na hadlang. Sabi ni Rumi, ang sugat ng puso ang lugar kung saan pinakamadaling pumasok ang liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi dumarating bilang biglaang pagputok, kundi sa maliliit na piraso na nangangailangan ng atensyon at pagsuko. Ang pagmamasid sa sakit ng hindi tumututol ay isang panloob na alchemy. Binabago nito ang takot sa presensya at ang mga piraso ng pagdurusa sa pinalawak na kamalayan. Mas makapangyarihan ang tahimik na pagbabagong ito kaysa sa anumang panlabas na pagsisikap na ayusin ang karanasan. Ang pakiramdam ng kalungkutan ay nagkakaroon ng ibang dimensyon. Hindi ito tungkol sa pag-iisa, kundi sa pagpasok sa kumpanya ng sarili. Sa katahimikan ng pagiging mag-isa, lumilitaw ang mga panloob na tinig na dati natatabunan ng mga distraksyon, pinahihintulutan ng pagiging malapit sa sarili na maipakita ang mga arketipo ng Sufi, ang minamahal, ang naghahanap, ang guro. Itinuro ni Rumi na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nakadepende sa pisikal na lapit, kundi sa sintonya ng puso. Ang matutong maging mag-isa nang hindi nararamdaman na kulang ay hakbang patungo sa espiritual na kalayaan at pagbubukas sa tunay na habag sa iba. Paradokso. Habang mas malalim ang pakikipagtagpo sa sarili, mas malalim ang pakikipag-ugnay sa kabuuan. Ang pagsasanay ng maingat na paghinga ay nagiging instrumento para sa pagsabay sa presensya. Hindi ito tungkol sa sopistikadong mga teknik, kundi ang pagbabalik sa katawan bilang tahanan. Bawat hinga, paglanghap man o pagbuga ay senyales kung saan may tensyon, kung saan may bigat, at kung saan malayang dumadaloy ang enerhiya. Itinuturo ng Sufismo na ang katawan ay mapa ng kaluluwa. Ang natututo itong basahin ng walang paghatol ay matatagpuan ng daan patungo sa kalinawan at pagpapalawak. Ang paghinga ay nagiging tulay sa pagitan ng malay at hindi nakikita sa pagitan ng personal at universal. Isa ito sa mga susi na naghihiwalay sa automatikong pag-uulit sa tunay na pagsasanay. Nagbabago ang perception ng oras. Hindi na ito umiiral bilang sunod-sunod na kaganapan. Nakikita ito bilang daloy kung saan ang bawat sandali ay naglalaman ng lahat ng kailangan mo. Sabi ni Rumi, may mga kawalang hanggan na nakapaloob sa isang sandali lamang. Binabago ng pananaw na ito ang pagmamadali, stress at pagkabalisa na lumilikha ng espasyo
kung saan maaaring magpalawak ang kaluluwa ng walang sagabal. Ang paradokso na nararanasan mo ay habang mas naroroon ka sa kasalukuyan, mas nararamdaman ang pagpapalawak, at habang mas malawak ka, mas may kabuluhan ang bawat kilos. Ang oras ay hindi nakaaway, kundi nakatagong kakampi, ikomento. Ako nararamdaman ko ang sayaw ng minamahal. Kung naunawaan mo na may malalim sa iyong loob na naaktibo, ito ang senyales. Isang kisap na hindi kabilang sa nakikita, kundi sa katahimikang bumubulong sa iyong dibdib. Ang kilos na ito ay hindi pagtatapos, kundi tatak, isang vibrasyonal na pangako sa iyong sariling pagpapalawak, isang mulat na hakbang sa loob ng lihim na hardin ng kaluluwa. Hayaan ang bawat hinga na maging tulay sa pagitan ng iyong presensya at ng misteryo. Irehistro ang sarili sa espasyong ito, tulad ng pagpasok sa isang di nakikitang bilog, kung saan ang paghahanap ay banal at ang pagiging kasali ay isang kilos ng mutual na pagkilala. Dito, walang nagbebenta, kundi mga inisyado na naghahati ng liwanag na tahimik na nagliliyab sa bawat gising na puso. Ang disyerto na dati tila walang laman ay ngayoy namumulaklak ng mga kahulugang tanging kaluluwa lamang ang makakabasa. Bawat narinig na katahimikan ay nagiging musika, bawat tinanggap na anino ay nagiging landas. Ang sayaw sa loob ay lumalawak at ang pakiramdam ng kalungkutan ay natutunaw sa vibrasyon ng kabuuan. Pansinin kung paano dumadaloy ang liwanag sa mga tupi ng iyong kamalayan, kung paano ang presensya ay nagiging palagi ang kasama, kung paano ang banal na pag-ibig ay sumasagi sa bawat pang-araw-araw na sandali. Hindi ito wakas, kundi paikot na galaw, isang pagbabalik na nagbubukas ng mga bagong pintuan, isang bulong ng kawalang hanggan na hinihingi na maramdaman ng paulit-ulit. Ang minamahal ay naglalahad sa bawat pintig ng puso, sa bawat pahinga, sa bawat tingin sa mga simpleng bagay na dati di napapansin. Ang karunungan ng Sufi ay hindi isang nakatagong lihim. Ito ang frequency na dumadaloy sa loob mo at ngayon ay maaari mo nang kilalanin. Bawat imahe, bawat damdamin, bawat emosyon ay nagiging salamin kung saan kumikilos ang alchemy ng espiritu ng walang pagmamadali, ngunit may walang hanggang katumpakan. At sa ganitong paraan, nang hindi mo namamalayan ang pagtatapos, nananatiling bukas ang paanyaya. Patuloy mong maririnig ang bulong na iyon na tumatawag sa iyo lampas sa mga salita, lampas sa oras, lampas sa iyong sarili.